Hello Kathleen fans! Matindi at tumitindi ang usapan ngayon sa part 3 ng Hello Love Again. Definition ni Ma'am Catherine sa love, no? About pag-ibig, mga kasubaras, malalaman din natin yan. And then kakulitan, no? May pinost ulit si Mami Min kanina, kina Ma'am Catherine, mga kasubaras, at saka si Baby Kiona. Sumayaw-sayaw pa pala ang dalawang ito, mga kasambreros, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pinost ni Mami Min kay Ma'am Catherine, mga kasubaras, at saka kay Baby Kiona. Kanina, no? As in, bago lang, mga kasambreros, parang sumayaw-sayaw, no? Sina Baby Kiona at saka si dito si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos parang sinasabi niya dito, no, dalawang babae, no, sa life niya na sobrang mahal na mahal niya, mga kasambreros. So two girls na sobrang mahal na mahal niya. And ang cute ng dalawang ito. May mga tugtugan si Ma'am Catherine na hindi ko alam, mga kasambreros. So tapos sumayaw-sayaw silang dalawa, nina Ma'am Catherine at niya Baby Kiona, mga kasambreros. So ang bilis lumaki, no? Ang bilis ng panahon, no? 2 years, 3 years ang makalilipas ay magiging dalaga na si Baby Kiona, mga kasambreros. So sabi niya, big girl sa big world, mga kasambreros. So ito yung parang may baril-baril na mga sound effects, mga kasambreros, ang sinayaw niya ni Baby Kiona at saka ni Ma'am Catherine. So naka-glasses, no, si attorney, tapos naka-white pareho silang dalawa. So chill na at saka relax mode na si attorney kasi nga tapos na yung kanilang taping for someday ngayong 2025, mga kasambreros. So chillax na si attorney, mga kasambreros. Kasi talagang pareho sila ni Sir Alden na naglalagari. Si Sir Alden naman ay baka bukas, no, nasa airport na sila. By the way, alas 3 ako ng hapon nag-voice over. So hindi ko alam, baka 7 p.m. or 8 p.m. makita na lang natin na nasa airport na si Sir Alden. So yung mga updates na ito na advance ay bukas ko na po may isasama, mga kasambreros, sa ating items. So yun po, no. And then ito, ang post dito, mga kasambreros, wala na daw pakialam si DJ or si Daniel Padilla kay Ma'am Catherine. Ito nga yung storya nung sa Christmas party na kunwari daw ay si Daniel Padilla parang diretso na siya agad pumunta doon kay Kyla Estrada. Tapos parang dinedman na at saka dinaanan lang si Catherine, mga kasambreros, no. Wala nang paki si DJ sa yung kanyang yung kanyang caption, mga kasambreros. So hindi ko na nakuhaan yung screenshot, pero yung kwento na pinost ito, ayun nga, no, kasi daw nakita ng mga tao na dumiretso na agad si parang in-approach agad niya si Kyla, tapos dinaanan niya lang si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So pero kahit magkaganon ay okay lang po, mga kasambreros, no. Ang mahalaga ay masaya sila at masaya si Kyla Estrada at saka si Daniel Padilla. Para safe na siya, no, wala nang kaagaw si Sir Alden kaya phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros, kundi si Soiti lamang na ang mapipili at wala nang ibang options, no, kundi si Soiti lamang, mga kasambreros. So pagka sila nagkatulad, siguro grabe siguro ang pagbubunyi, no, ng mga tao, mga kasambreros, kasi parang siguro love team of the century, hindi naman century, love team of the decade. Mga kasambreros ng Kathleen, kapag sila po ang at wedding of the decade, ang kasalan nila ay ang tataguri ang wedding o kasalan ng dekada, mga kasambreros, no, dahil sa dami ng mga supporters at fans, mga kasambreros. Tapos ito, nag-post ng isang dito, no, sino mas pogi at malakas ang appeal? Daniel, si Alden o si Mark Alcala, no, yung mga kinokonekta pa nila kay Ma'am Catherine. So si Daniel X na rin ito, si Mark Alcala X na rin, pero ang tanong dito ng admin ay sino mas pogi at malakas ang appeal. So mas marami sa comment section, hindi naman sa bias, pero mas marami ang kay Alden, no. Parang pangalawa lang si Daniel, tapos si Mark Alcala. So sa pogi, wala namang question, no, lahat sila pogi, mga kasabes, pero
Ang tanong lang dito, sino yung mas malalim yung advocacy, no? Kasi pogi, natural lang yan. Sa maraming artista, pogi. Si Enrique Hill, pogi. Si James Reid, pogi. Si Donnie Pangilinan, pogi. No? So, parang pag-artista ka, parang kapag leading man material ka, ay si Piolo Pascual, pogi, no? Maraming mga pogi, Joshua Garcia, no? So, parang given na yun, no? Na mga si KD Estrada, marami ang mga si Jaime Ibarra, no, Enchong D, and so on, mga kasumbre, Scarlett Shari, Darren Espanto. So pag artista ka tapos parang matinee idol ang dating, given yung pagkapogi. Pero ang question dito, sino yung gumagawa ng kakaiba at yung advocacy, ang purpose sa buhay ay mas malinaw pa sa sikat ng araw, mga kasembreros. So yun kasi ang pagiging asawa, pagiging husband, pagiging partner, hindi lamang yan sa pogi-pogi, no? Hindi lamang yan sa itsura, mga kasembreros. It also matters more importantly yung sa ugali, mga kasembreros, which is doon sila talaga nagkakatalo ng milya-milya, mga kasembreros, no? Kumbaga pa ang kanilang agwat ay malaki, mga kasembreros, at saka malawak yung kanilang agwat. Hindi mo sila pwedeng ipagkumpara kay Sir Alden, no? Kasi nga, first and foremost, hindi naman natin Mayor Mark Alcala, tapos si Daniel Padilla, nakilala naman natin nung previous na relationship niya kay Ma'am Catherine. So ganun ba? So, tapos yun, no? Next item natin, mga kasamiras, ang kulit. Ito yung ito pala yung rehearsal, no? Ni Catherine, ni Coco Martin, at saka ni Vice Ganda, mga kasembreros, dun sa kanilang Christmas party. So, mamaya, papakinggan natin ito, mga kasembreros. Ito yung pag-introduce nila kay Catherine Bernardo, mga sobrang kulit, mga kasembreros. So, ang lumabas na Catherine nung una ay si Darla Saurer, mga kasembreros. So, parang wala pala si Kat dito. Nagulat ako dito kay Darla, mga kasembreros, no? Parang siguro busy pa si attorney at this time. Kung kaya si Darla muna yung representative, mga kasembreros. So, parang yung spill lang nila yung minemorize, no? Sorry po. Si Darla pala, no? Pati ako nagulat kasi akabukas ko lang, mga kasembreros, no? Ng video na ito kasi kanina nagloko ang ating ang ating laptop, mga kasembreros. Tapos ito, so pag-uusapan na natin itong usap-usapan din. Hindi ko alam kasi magkaibang admins ang nag-post nito, mga kasembreros, itong part 3, no, ng Catherine nga, mga kasembreros, sa kanilang pelikulang Hello Love Again. So hoping and praying talaga na magkaroon ng part 3. Kung hindi man part 3, yung Elena 1944 na lang ni Ma'am Catherine, no? Sabi dito, mukhang excited sa part 3 sa Hello Love Again. Siguradong pupuso kanila. Siguradong pupuso kanila. So, yun. Tapos picture ng Catherine dito, mga kasembreros, no? During promo ng Hello Love Again nga, mga kasembreros. So, ito talaga yan, no? Tapos may isa pa dito na nag-share ng isang picture din po, mga kasembreros, no? Ng Catherine na kung saan ay parang magkaibang magkaibang picture. Yung isa nasa premiere night sila, tapos magkaibang admin din po, mga kasembreros. So natutuwa din ako kasi yung yung videos natin dito sa YouTube, na-upload din pala nila na reels ng ibang admin, mga kasembreros, no? Tulad ng isa, yung Love, Joy, Hope, na mas pinili niya Ma'am Catherine si Alden, no, over any other leading men na na-involve siya. So yan, parang nakakatuwa lang din na sila din mismo ay nakatutok din pala sa ating mga vlogs dito, mga kasuna. Shout out sa mga admins din po ng Catherine, ha. Maraming salamat po. At tayo po ay united sa pag-share ng updates ng Catherine. So sabi rin dito ni Miss G Vlog 19 hours ago, usap-usapan niyo sa social media na ang Catherine Love Team ay muling magpakilig sa ating lahat at ang Hello Love Again gagawan daw ng part 3. Excited na ba kayo sa part 3 ng Hello Love Again? Part 3, support pa rin ba kayo sa tambalang Catherine Love Team? Say yes kung patuloy ka pa rin magsusupport sa kanila at gusto mong magkaroon ng part 3. Hashtag Catherine Bernardo, hashtag Catherine or Catherine, hashtag Alden Richards, hashtag Catherine forever, mga kasmas, no? Hashtag Catherine fans, hashtag Catherine Love Team. So tapos yung picture nila sa premiere night nga, mga kasembreros, no, na kung saan ay nanonood ng pinakaunang black screening o pagsalang sa sinihan
ng Hello Love Again, sina attorney at saka si client, mga kasambreros. So, Kathleen. So, yun. We're so excited, no? Sana maluto yung dinidesire at pinapanalangin ng Kathleen fans na sa susunod na taon ay magkaroon sila ulit ng tambalan, mga kasambreros. So, kahit hindi man part 3, kahit ano, basta project, mga kasambreros na magkasama, sina Phenomenal Box Office Cinema Queen at Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros, no? Sina Taquilla Queen at Taquilla King, mga kasambreros. So, anything will do, no? Basta magsama lang sila. Mapaserye man yan, mapapelikula man yan, kahit hindi man yan na part 3 ng Hello Love Again, basta magkaroon lang ng project ang dalawang ito. And then ito, Catherine Bernardo fans, a woman of the world is anxious to exhibit her form and shape, whether walking, standing, sitting, or sleeping. Even when represented as a picture, she desires to captivate with the charms of her beauty and thus to rob men of their steadfast heart. Grabe, ang lalim. Ang lalim nito, mga kasambreros. Tapos pictures ni attorney, no, ni Morena, mga kasambreros, ni Catherine na sobrang guwapa, na sobrang ganda, mga kasambreros, ni attorney dito. So, ang lalalim ng terms at saka thoughts, no, na shinare niya ng isang admin ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos, next item natin, mga kasambreros, pinost din dito si Ma'am Catherine. Ito po, nanalo siya, no, ng isang award, mga kasambreros. Yung suot niya dito ay yung doon sa Star Magic Ball last year, mga kasambreros, Filipino teleseries 6 hours ago. Congratulations to Catherine Bernardo for her big win at the Philippines Academy Awards for Film and Television. So, pero ito ay, if I'm not mistaken, ano ko na to? PAFTA, no? PAFTA, o parang something like that, no? PAFTA, mga kasambreros. Parang na-post ko na ito last, if I'm not mistaken, October pa to, mga kasambreros, no? Na-recall lang siguro ng ano sila tandem sila dito ni Sir Alden. Dalawa rin sila dito na nanalo ng same award. Alam ko for film siya, mga kasambreros, kasi nga sa Hello Love Again nila na trabaho or nagawa, mga kasambreros. So, congratulations pa din, no, sa Kathleen. Although ito ay last year pa po siya, last October 2025 pa po siya, mga kasambreros. So, parang na-recall lang ng isang admin, mga kasambreros. And then ito, 9 hours ago, showbiz trending ngayon, ready for Catherine Kilig? Hindi kami ready. At hindi namin gusto. Talagang bitter sa Catherine, no? Dreamscape Entertainment released on Sunday the trailer, yung pag-release ng mga kasambreros, nung trailer ng Someone Someday na pinagbibidahan ni Maha, Catherine at James Reid, mga kasambreros. So, parang kinvote nilang dito, no, yung isang or parang sinabi niya dito na life isn't always easy, we all need someone. So, yun siya, no, yung kinvote niya, mga kasambreros, dun sa kanilang teaser nga, mga kasambreros, na. Pero pahapyaw lang tayo dito. Next item tayo, ito ang cute kasi yung picture ni Ma'am Catherine dun sa Christmas party nila na naka-brown siya ay parang naglagay ng isang screenshot, no, yung Catherine admin ng damit ni Sir Alden na terno dun sa brown ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So, tapos picture nilang dalawa. So, parang ito, parang ginawa niyang terno-terno or twinning doon sa brown ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, yung suot ni Sir Alden dito. So, Kathleen admin din po ito, mga kasambreros. Na-screenshotan ko lang po, no? So, dumadami ang Kathleen admin, mga kasambreros. So, yung picture nila na ito actually ay yung kay Sir Alden dito at saka kay Ma'am Catherine ay nung Hello Love Goodbye pa. So, yung kay Sir Alden dito ay parang medyo mamula-mula lang siya ng konti, no? Na nakakap si Tisoy, mga kasambreros, si RJ. So, yun. Pero, team solid din ito siya, no? Yung nag-share nito, mga kasambreros. Hindi ko na nakuhaan ng, yung kanyang pangalan. Pero yun, no? Sobrang nakakatuwa kasi dumadami ang naniniwala. Grabe, no? Yung katahimikan nila, siya naman yung ingay
mga tao at saka mga fans na kagaya natin sa social media at saka sa mga social media platforms, mga kasembreros. So kasi yung silence nila sometimes means yes, no, na sila na mga kasembreros. Pero no, single sila pareho. So that parang alam mo yung walang commitment, kasi kapag kayo na, you will be forced, no, mape-pressure ka ng commitments. Si Sir Alden, ang daming commitments, no, ang dami niyang projects. Si Ma'am Catherine, ganun din. So parang they enjoy freely, no, and they enjoy their singleness, na gawin mo lahat ng gusto mo, ganyan. So gawin mo lang, ako gagawin ko. Kasi pag may commitment ang isang tao, mapo-force yan na mag-spend time. So kapag napuwersa yan, na pressure, so maghiwalay. So ganun yung datingan ng Kathleen, mga kasembreros. Kasi nga sabi niya, anything na pinipilit mo ay hindi siya mag-work, no, hindi siya magiging effective. So ganun yung sinasabi ni Sir Alden. So lalong-lalo po sa relationship. So when you force your time, when you force your effort, when you force your space, na parating magkadikit, parating magkasama, so hindi siya mag-work, no? Pero kapag time na talaga nila, ay susulpot na lang yan sila na parang Coco Julia. So yun, ganun siya, mga kasembreros, no? Naalala ko talaga yung sasabi niya na anything na pinupuwersa mo, parang kay Boy Abunda yata na interview niya ng mga kasembreros, no? Anything na pinupuwersa mo at saka pinipilit mo ang isang bagay, parang hindi siya matamis ba? Parang isang mangga na pag hilaw pa, pinilit mong kuhain at saka kainin, so maasim. So ganun din po ang relationship, mga kasembreros. So tapos ito, ang cute ng ang cute ng caption ni Hazy, no, 4 hours ago. Bakit kaya nakayang ipagpalit itong si Kath, sobrang ganda niya. Look, sinalunan niya lahat ng kagandahan pero iniwan pa rin. So medyo masakit yung hugot, no? Pero yun talaga sa buhay, na hindi kagandahan ang basihan, mga kasembreros, kundi syempre partner mo, for example, cheater. No, sorry po sa term, mga kasembreros, na kung siya mismo ang nagloko, hindi mo naman mapipilit yun, mga kasembreros. So yun nga, no, yung sasabi ni Sir Alden, dati siguro pilit lang din yung love team kasi nga napuwersa sila kasi love team sila. May kontrata ang Kathleen, so siguro may mga times na nape-pressure na si Ma'am Catherine, pero she had still to do and to work, mga kasembreros, as a love team. Kung kaya rin siguro nagawa yun, mga kasos, no, kasi kailangan nila mag-spend time together, kasi nga magjowa rin sila, tapos love team sila, so parang naghalo, no. Ito yung sinasabi rin ni Sir Alden, na hindi mo pwedeng pagsabayin ang trabaho at relationship, na tapos isipin mo na kaya mo pa, na hindi naman pala kaya, no? Parang ganun siya, mga kasembreros. So tapos ngayon ay ni-enjoy lang muna, no, ng Kathleen ang kanilang individual na ganap, no. Tapos ito, 6 hours ago, AR Troopers, good morning Asia's multimedia star Alden Richards and Daddy Bay. Blessed Friday to you both. Nakakatuwa itong picture, kaya sinali ko siya, mga kasus, no? Father and son relationship ay nagre-remind sa atin na let's value our parents, no? Kahit mother natin, no, kahit father natin, we really have to value our relationship, especially sa ating pamilya, mga kasembreros, kasi family matters after all, mga kasembreros. So yun po, no, tayo po sa mundong ito ay talagang binibiyaan ng Panginoon ng pagpapala, no, kapag tayo po ay nagmamahal at saka inaarugaan natin ang ating magulang. Kasi yun talagang number one utos yun ng Panginoon, na kapag tayo ay nagmahal at minamahal natin at sinusunod ating magulang, sa Panginoon, mga kasembreros, ay may kalakip na pangako, no, haba ang ating buhay sa mundong ito, mga kasembreros. Kung hindi kasi nare-realize ng mga tao na may blessings yung pagmamahal natin at saka pagsunod sa ating paggalang sa ating magulang. Kasi no, parang ituring natin na parang biyaya sila ng Diyos, gift sila ni Lord, na kung wala sila, kahit nagalit tayo sa kanila, kung wala sila ay walang nag-instrumento ang Panginoon na mabuhay tayo, no, na may silang tayo sa mundong ito. That is why mahalin talaga natin ang ating mga magulang, no. So nakakalungkot lang dito na kwento, no, kasi si Mama Rio ay hindi na nasaksihan ang success at achievements ni Sir Alden ngayon, mga kasembreros. So nonetheless, ayun nga, no, talagang binubuhos na din ni Sir Alden sa kanyang mga advocacy, mga kasembreros, at saka personal life, no. And then ito, next item natin, mga kasembreros,
So ito na nga ha, itong definition ng love or pag-ibig ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na 17 hours ago. Positive Outlook Daily. I was touched by Catherine Bernardo's gentle honesty when she said, I still don't know the real definition of love, but I think love can be found anywhere. Maybe love was never meant to be boxed into a single definition. Maybe it's not something you memorize, but something you recognize in quiet moments, in unexpected places, in people who show up. Love appears in different forms, in conversations that feel safe, in friendships that stay, in laughter that heals. Catherine's words remind us that love isn't always found where we expect it. It can be in growth, in self-respect, and maybe that's why there's no final definition, because love keeps expanding as we grow, as we heal, and as it quietly finds us. So yun siya, mga kasembreros, no? Tapos picture ni attorney dito na parang nakabanda na siya, no? Tapos naka-black, mga kasembreros. So ang real definition ng love, no, sa 1 Corinthians 13, mga kasembreros, doon natin makikita yung real definition ng love, na love is patient, love does not rejoice in evil but rejoices with the truth. Love does not envy, love does not boast, no? It's not self-provoking, or hindi siya selfishness, no? So doon, no, 1 Corinthians 13, chapter 13. So basahin niyo po yung buong chapter. So doon po yung kanyang definition, mga kasembreros. Yun po yung pinaka-exact na definition ng love, which represents God, no? Kasi si Lord po ang pag-ibig, no? God is love, mga kasembreros. So yun, tapos ito, next item natin, ang cute nito, Celebrity Viral PH 5 hours ago, Catherine Bernardo. Ang galing talaga ni Lord, isipin mo mula January hanggang December, hindi kanya pinababayaan. Amen, no? Tapos picture ni Ma'am Catherine dito na sobrang gwapa, no, ni attorney, mga kasembreros. So, imagine nyo, no? December na, mga kasembreros, at saka magka 2026 na, we're still alive, we're still breathing, and God is so good, beyond limits and beyond human comprehension. And then ito, gagawin ko na lang itong next or last item, mga kasembreros, no? Nag-post dito ang isang admin. She's one of a kind, Miss Catherine Bernardo. Tapos si Ma'am Donna May, no, Dandicho. Tapos picture ni Ma'am Catherine na parang throwback photo niya during her siguro mga early 20s, no? Si Ma'am Catherine sobrang bata and sobrang guwapa, no, hermosa, mga kasembreros ni attorney dito. Naka-orange siya, tapos parang nakayuko ng konti. So yun po, no, si attorney, mga kasembreros. Alright, so yan na actually sa ating captain items, ha. Pakinggan natin itong yung kay Vice Ganda at saka kay Coco Martin, na nung kunwari ay in-introduce nila si Ma'am Catherine, mga kasembreros, pero si Darla yung lumabas, no, para makulitan kayo at mag-good vibes naman, no, mapangiti kayo, mga kasembreros, ng video na ito. So yan lamang po, at saka after nyan ay pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Sana po ay pinapakinggan po natin, no, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Blessed day po, ha, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Dahil nandito na tayong dalawa, tawagin na natin ang ikatlong miyembro ng bagong rap trio natin. Alam mo, balita ko, ha, ito lang ang narinig ko, chismis. Magpupuntos daw ng concert ng ABS-CBN sa buong mundo para sa ating tatlo. Yes! Dahil ito talaga ang pag-asa ng P-pop. Ito talaga ang nagbibigay ng liwanag sa P-pop. Kaming tatlo, kaya please welcome Asian superstar, Catherine Bernardo! Yo! Hey! Thank you, guys! Ano handa sa inyo? Alam mo, Inochu Brenna, mga kapamilya, it has been a meaningful night. Kasama kayong lahat. Punong-puno ang mga puso natin ng love, Joy and hope! sa pagdiriwang o sa pagsubungan, dahil natin ang pag-ibig, ibahagi natin ang saya at ibahagi tayo sa pag-asa. At ngayong Pasko po at ang darating na bagong taon, sa bawat nagkakataon, sabay-sabay po tayong labanan at bumangon at magtulungan. Simula noon hanggang ngayon, malinaw, maliwanag ang aming layunin. Always in the service of the Filipino. Makakaasa po kayo, nasaan man kayo sa mundo, kami ang kasama ninyo. Sa anumang panahon, sabay tayo. Paunin nyo ang love, joy, and hope. Maligayang Pasko at naligong bagong taon!
Sobrang cute nito mga kasulas yung ating Word of God ha. Ang title natin ay Huwag kang maging marupok. Bakit kaya ang title natin? Proverbs chapter 1 verse 10, My son, if sinners entice you, do not consent. So yun nga mga kasulas ha. Huwag maging marupok. Huwag agad magpapadala sa mga pambobola, lalo na kapag may manliligaw sa iyo na hindi mo kilala. Huwag magpapadala at huwag maging marupok. Pero ito mga kasimiras, hindi lamang siya sa mga pagliligawan or parang jowa-jowa. So anything na temptation. Let's say for example, meron kang sakit na diabetes, tapos pinagbabawal ng doktor yung of course matatamis. So kapag naging marupok ka at may birthday, kumain ka ng cake, uminom ka ng soft drinks, at saka basta mga matatamis, ay yun na, no, nag-give in ka na, naging marupok ka na mga kasembreros. Yung ano ba, yung niyaya kang sa inuman, no? Tapos nagpakalasing ka, so nag-give in ka, naging marupok ka doon mga kasembreros na sa part na yon. Yung niyaya ka ng tropa mo na mag-bisyo tayo or mag-cutting classes tayo, wag naman na tayong pumasok, so nag-give in ka, naging marupok ka, no? Nagpadala ka mga kasembreros, so ang ending, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. So yan at marami pa, no? Sabi ng tropa mo, ay wag mo nang sundin yung mama mo, kontrabida lang yan, yung papa mo, kontrabido lang yan sila. So di tayo pumunta, ganito ganyan. So mas sinunod mo yung barkada kaysa sa mga magulang mo. So naging marupok ka sa part na yon. So at marami pang iba, no? Mag-cheat ka o mangopya ka, ayan yan. So nahuli ka tuloy, bagsak ka tuloy, binagsak ka ng yung professor or ng teacher mo. So maraming mga instances na ayun, yung isa pa yung may bagong brand ngayon na na mga appliances. Kahit marami ka ng utang, sige, utang ka ulit. No? Sige. Tapos hindi ka pa nakakabayad ng loan mo. Hala, sige, utang ka naman dun sa kabila. So mga ganong tipo ba na mga kasembreros. And marami pang iba, no? Kahit may mga asawa na, sige, join ka pa din sa kanilang relasyon kahit may asawa na, adultery, pangalon niya, no, nagiging kabit na. So maraming mga form of yung pagnanakaw sa gobyerno, no, naging marupok sila mga kasembreros, kung kaya naging talamak ang korupsyon at marami ang namatay, no, nadamay ng mga tao mga kasembreros dahil yung imbis na hindi ganun kalala na baha ay naging malala dahil ninakaw ang flood control na mga budget mga kasembreros. So wag ka maging marupok sa buhay natin, no, as King Solomon is always saying, no, sa kanyang book mga kasembreros sa Proverbs, Ecclesiastes, no, ay talagang dapat maging maalam tayo hindi lamang sa klase, hindi lamang sa ating mga trabaho, kundi sa buhay and experience in general. So the verse we find in Proverbs chapter 1 verse 10 serves as a vital warning to us about the importance of resisting temptation, no? And making wise choices. So resisting temptation. So resist, no? Isa sa pinaka mabisang paraan para tayo po ay makaiwas sa temptation, yung magpakalayo, no? Kung naalala niyo yung kwento niya, no, ni Joseph, no? Joseph the Dreamer sa Holy Bible sa Genesis, na kung saan ay tinukso siya ni Potiphar, na asawa nung asawa ni Potiphar mga kasembreros sa palasyo, ay tinukso siya, no, parang gusto niyang magkaroon ng intercourse kay Joseph, pero Joseph was a faithful man of God, that is why tumakbo siya. Pero yun, no, inano pa rin siya, kinulong siya kasi akala ng nagdrama-drama kasi yung asawa ni Potiphar, nagdrama-drama na kunwari ay ginalaw siya ni Joseph kahit wala naman. So yun, no, pero yun yung isa sa pinakamabisa. Yung sa naman, kapag hindi mo kaya, let's say niyaya ka na nasa harapan mo na yung mga nag-iinuman, no, tapos niyaya ka, tapos kapag hindi ka makaresist, hindi ka makahindi, no, ay delikado, at saka ikaw ay nasa panganib na situation or dangerous situation mga kasembreros. So yan, kasi yung iba kasi minsan, kunwari ito sa usapang utang, si kumari mo, niyaya ka ng, sige, gagawin kita ng garantor, bibigyan kita ng 500, ganito ganyan. So ikaw naman, dala ng pangailangan, ay natukso ka rin, so nagpadala ka rin, no, mangutang ka na, o tapos na yung loan mo, o sige, mangutang ka na ulit kasi ganito ganyan, para makabita ng bagong
makapagpariban tayo. So may mga ganong kwento mga kasambreros, no, nakakatawa man, pero realidad ng buhay na ganon. Minsan parang pinagagastosan natin ay hindi na sa tama, no. Dapat ay sa mas importante na kailangan talaga. Ang ginagawa ng iba ay inutang na nga, tapos ginastos pa sa hindi tama mga kasambreros. So mas lalo tuloy na lubog sa utang. So maging maalam tayo, sabi dito ni Haring Solomon, we have to resist temptation, and of course maging maalam, maging wais tayo sa mga desisyon sa ating buhay. When we read these words, we are reminded that everyone faces the lure, yung pang-aakit, no, of sin at some point in life. The verse personifies sinners as those who might try to entice us into wrongdoing. So yun, parang inaakit tayo, tinutukso tayo sa paggawa ng masama mga kasambreros, or paggawa ng hindi tama. We are not just passive observers. We have a choice to either consent or deny their advances. So yun siya, no. Ano rin to, mga pakana rin ito ni Satan mga kasambreros, kung kaya kapag ang tao ay nag-give in sa temptation, bumibigay sa mga tukso, ay sobrang tuwang-tuwa at nagsi-celebrate, no, nagdidiwang sina Satanas mga kasambreros at ang kanyang mga demonyo. So yan, sige, yehey, successful, nangutang na naman si kumare. Talagang double time na naman sa pagtatrabaho si kumpare para mabayaran ng utang, nagiging alipin na ng utang. So ganon mga kaso, may bagong ref na naman si ganto ganyan. So bili ka na naman ng bagong ref. Bagong washing machine kahit na meron pa, no? And so on, no? Nagpariban si kumare, magpapariban din ako, ganyan. May bagong damit si may bagong latest na cellphone, no? Bili ka rin, anak. This verse doesn't sabi dito, this verse doesn't only tell us about the act of enticement, it also reminds us about the relationship we have with sin and the importance of protecting ourselves. So protection kasi yun. Every time na nagkakaroon tayo ng pagre-resist, no, pag-aayaw sa kasalanan mga kasambreros, ay patunay po yan ng tao dito na tayo po ay pinoprotektahan natin ang ating sarili sa maaring ikakapahamak natin. Kunwari, no, naging hindi mo protektahan ang sarili mo, hindi ka nagkapag-resist sa pagiging lasenggo, no, parati kang palainom ka, no, yosi at saka inom, talagang kinumbine mo pa talaga. So hindi malayo na magkakasakit ka sa batang edad mga kasambreros. So yan, no, marami. And yun nga, no, kapag nangalunya ka, hindi ka nakapag-resist sa temptation ng tawag ng laman, may asawa na yung tao, tapos tinukso ka, tapos nag-give in ka naman sa temptation. So ang tendency, baka ipatulfo ka at saka magbaranggayan kayo. So medyo nakakahiya, no? So ganun po siya. The phrase, if sinners entice you, indicates that temptation is often presented by individuals near us, or perhaps even by a broader social influence. So yun, no, kagaya na-mention natin mga kasus, no, yung malapit sa ating tao, kunwari kumari mo, kaibigan mo, no, sila yung magdadala sa iyo sa tukso mga kasambreros, na kapag hindi ka nakapag-resist, hindi ka nakapagpigil at hindi ka nakapag-ayaw, ang tendency ay madadala ka talaga mga kasambreros. So parang nadamay ka lang ba, kunwari pag nahuli na kayo ng pulis, sabihin mo damay ka lang, no, parang hindi mo alam ang nangyari. So wala kang choice kundi madadamay ka rin sa pagkakahuli. So final thought natin, this verse challenges us to be thoughtful about the choices we make. It suggests that we must not merely react to temptations, but we should think critically about the implications of our decisions. Wise choices lead to blessings, whereas foolish decisions may lead us towards destruction. So yun nga, no, wise choices, wise decision ay blessing ang ating abutin, pero kapag tayo ay nagpadala sa mga hangal na desisyon at hindi maalam na desisyon, ay distraction or malagim ang ating kasasapitan. This can apply in many aspects of life, such as choosing friends, maintaining integrity in our jobs, or resisting momentary pleasures that distance us from God. So lastly, the importance of resisting temptation is reinforced here. It emphasizes not just the action of resisting, but highlights that by doing so, we are fortifying our commitment to living a righteous life. Refusing to consent to sin
carries spiritual significance as it aligns us closer with the heart of God and His will for our lives today. As we navigate our world filled with various distractions and temptations, the lesson of Proverbs 1 verse 10 remains relevant. So yun siya mga kasambreros. Ang bottom line dito ay choose wisely and decide wisely. So ganun siya mga kasambreros. Alright, kung kaya wag maging marupok. Wag kang maging marupok. So yun lang po sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pag-asa, kaalaman, no? At saka pananampalataya sa ating Diyos na pinakamatalino at saka incomparable ang kanyang wisdom now, yesterday, now, and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambresan. Paalam po.